Welcome to Donmar TV News Channel. Si Ping Lacson at si Soto. Ano bang meron dito kay Ping Lacson at kay Soto? Alam nyo, honestly this is my opinion. I could be right, I could be wrong. Okay? There are times that I really like Soto. Honestly kahit akong tanungin nyo, may mga time talaga na meron siyang idea at saka may mga time talaga na yung kanyang pag-iisip tama. Merong common sense. Yan ako, honestly sinasabi ko na sa inyo, okay yan si Soto. Magaling, maayos. Ang hindi ko lang gusto sa kanya, yung style niya ngayon na babatikusin niya ang gobyerno dahil may plano pala na tumakbo. Yun yung ayoko. Kung pagdating sa Senado, maganda naman yung mga sinasabi niya. Although there are times na hindi, like yung I think sa ABS-CBN. Pero in other aspect, gusto ko yung mga sinasabi ni Soto. Gusto ko ba siya maging Vice President? Hindi kasi si Pangulong Duterte mga kalaban niya. Okay? Ang point ko lang dito, Senator Soto, sana kung gusto mo man tumakbo ka ng hindi nagmamalinis. Yun lang. 'Di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, sometimes ang ating way para maging malinis tayo ay dumihan ng kapwa natin, 'di ba? Ganyan ang ginagawa niyo na ngayon So wala namang problema sa bumatikos o gumawa ka ng ganito. Pero yung sabihan mo kagad na buwagin na yan, ay napaka-isang kalokohan yan, ha? Totoo lang, napakagago naman ata no. Pangalawang example. Tinanong diyan si pangalan nito, si Isko. Ito binabanatan ko rin si Isko, di ba? Pero tinanong si Isko, kinorner ni Davila. Itong si Isko, kailangan na bang tanggalin yung IATF? Kailangan na bang buwagin? Natawa si Isko. Honestly, natawa siya. Ito na gusto ko isagot niya. Si Isko yan pero gusto ko isagot niya. Sabi niya, for what? Bakit natin bubuwagin? Tapos back to zero tayo, bubuo na naman tayo ng bagong department hindi man department, bagong team para mag-aayos ng COVID natin. Oo, sabi niya, may mga pagkukulang, may bangayan nga kaming mga mayors at between IATF. Pero in the end of the day, kailangan kami magkasundo sa mga bagay-bagay. Kailangan ayusin. Yun yung sabi ko nga, tingnan mo, makikita mo dito, yung, eto di ba, against, tayo, nagagalit tayo minsan kay Isko. Pero eto, maganda yung sinabi niya. No, tama nga naman, para tayong tanga. Bubuwagin natin yung entire IATF sa panahon ng pandemya. Bobo mo naman. Sandali. Hindi tama yun. Medyo kagaguhan naman po ata yun. Soto and alam ko Senator Amy din nagsabi niyan, medyo hindi ata tama yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, naiinis ako dun sa kaya pala nagbabatikos gayon itong si Soto tsaka si Lacson. Sabi ko nga, yung pala naman talagang confirm. May plano. Aminado sila. Kahapon, di ba, binalita na natin yan? Ngayon talagang inamin nila na may plano. Okay? Pero may kabig ng konti. Hindi na namin muna pinag-uusapan yan ngayon. Kasi may pandemya. Pero may plano. Napag-isipan. Pinaplano. Nakakagago lang no? Parang niloloko mo ba kami? Pasok! Tito Soto ang posibilidad na tumakbo sa pagka-vice-presidente sa eleksyon sa susunod na taon. Umuugong ang mga balita sa posibleng pagtakbo ni Senator Panfilo Lacson sa pagkapangulo. Katambal si Tito Soto. Sa akin kasi yung pandemic ang dapat asikasuhin muna Kaya pati yung mga umiikot-ikot at mga parang ang dating sa tao hindi maganda Ayan ang mga hindi ko gusto Sagutin mo na lang. Parang may binabanatan ka pa ngayon. May ikot-ikot, parang hindi maganda. Yan ang hindi ko gusto dito sa ginagawa ni Soto Okay naman ako dun sa mga ibang prinsipyo niya, sa mga ibang statement niya. Maayos naman Kaya lang yung itong style niya na para maging malinis siya, babanat siya ng ibang tao. Ayan, sinasabi niya umiikot-ikot. So, sino pa ba umiikot-ikot? Totoo lang, sino ba umiikot-ikot? Di ba yung may paratang na umiikot-ikot si Senator Bongo? Napakaano rin nitong si Soto no?
Pero nung una, makasip-sip kay Pangulong Duterte, talagang konti na lang, sip-sip talaga eh. Pero ngayon, biglang, pati si Senator Bongo, mukha atang pinariringgan. Mukha lang naman, siguro lang naman ha. Pag ang politika pinag-usapan mo kagad ngayon, parang hindi maganda dating sa kanila eh. Kasi sabihin ang dami natin problema, ang dami natin. Bakit yan? Bakit yan? Nasikaso nyo yan. Sa madaling salita, talaga pinag-uusapan na nila yan. Okay? Pinag-uusapan. Ngunit, sabi nga, wag muna ngayon. So, para talagang ginagawa tayong tanga ba? Ha? Pinag-usapan nila pero wag daw muna ngayon ha. At ang sabay banat na pagka, alam mo yun, di maganda yun yung umiikot-ikot. Lalo na ngayong may pandemya. Dapat ang pinag-uusapan natin. Buti nga ito buti nga sila umiikot At saka yung sinasabi mong umiikot, ha? Mayor pa lang si Pangulong Duterte, umiikot na yan si Senator Bongo. Kaya para paringgan nito ni Soto, parang, wag naman Senator Soto. Takbo ka because ipagmalaki mo kung ano yung sa tingin mo makocontribute mo bilang Vice President. Wag mo nang tirahin yung iba. Ang hilig mong tumira ng iba Mahilig ka ba talagang tumira? Diba ang akin lang yun Huwag ka na hong tumira ng iba kung gusto mong umangat lang at magmalinis. Ipakita mo sa taong bayan bakit ka kailangang iboto. Hindi yung paparinggan mo si ganito, paparinggan mo si ganito. Nakaka-irritate Sabi nito ni Boyet R, ang tagal ng senador si Soto, di pa nga nagawang umikot. Nakaikot nga siya, huy. Di ba pagka nagsushow ang Itbulaga? Alam ko, nag-US tour pa nga yung Itbulaga, nandun din siya Pero banat bay, pag may senador naman na hindi pareho ng opinion, minsan wag naman i-consider agad na nilaglag na agad ang Pangulo. Mahirap din sa tao na puro maganda lang sinasabi sa isang tao. George. Yan ang pangalan mo, okay? Baka ang tinutukoy mo, diretso yung nakita ko, hindi mo madiretso. Baka ang tinutukoy mo si Senator Aimee. Okay? Sabi ko nga sa'yo, walang problema kung bumabatikos ng tama. Ulitin natin bumabatikos ng tama, constructive criticism. Especially if you're part of so-called majority o yung sabihin na natin yung part ka ng meron ka namang koneksyon sa administrasyon. Pwede kang pumitik ng konti. Pwede mong sabihin na pakiayos ito, gandaan natin ito. Kasi ginagawa naman ni Senator Bongo yan Kahit ito si Senator Bongo, minsan pumipitik ko yan sa administrasyon. Kasi remember, Senator Bongo doesn't belong to the executive branch. Senator Bongo is from legislative. And yet pumipitik siya ng konti. Pag may mga hindi naaayos, pinipitik niya. Pero issue-based siya. Issue. Okay? Ano ba yung nanlalaglag? Nanlalaglag, alam mo na kagad, hindi yung issue. Tao ang binabanatan. Hindi yung issue. Ganyan din naman ginawa ni Cayetano. Hindi ko lang na-ready dito Sinabihan din niya ang IATF na may kailangan tayong i-improve, may kailangan tayong ayusin, medyo kulang tayo sa part na ito. Ganun yung approach. Hindi katulad nung iba na di ko maintindihan sa kanila. Bakit ba kasi ganyan yan? Parang di sila tumatanggap ng punay. Di ba? Sino yung gumanyan? Si Soto. Sino yung, ewan ko ba ang IATF? Bakit di ito? Dapat dito. Buwagin na ito kasi parang, hindi, ulitin natin. Ang totoong pagpuna ay issue-based, hindi sa tao, hindi sa politiko, hindi sa government official. Issue-based dapat.